Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang resulta ng dalawang survey, senatorial survey, na kung saan namamayagpag si Tatay Digong. May asim pa rin siya. Mataas ang rating niya sa mga survey ito, plus yung dalawa niyang kasamahan, si Senator Go at Senator Bato de la Rosa. Okay, sa Publicus Asia Survey, kinandak noong September 15 to 19. Si Tatay Digong ay pang-apat. Nakakuha siya ng 36%. Sa isang survey, sa SWS Survey, conducted September 14 to 28, pumapangatlo si Tatay Digong, nakakuha siya ng 25%. Okay, so sino ang mga nangunguna? As usual, Erwin Tulfo. Both sa Publicos and SWS, very consistent ito si Congressman Erwin Tulfo. Sa Publicos, 42% ang nakuha ni Congressman Tulfo. Pumapangalawa si Lacson, 38%, pangatlo si Soto, 37%, pangapat si PRRD. Then panglima si Senator Go sa Publicos Asia Survey at 33%. So, very consistent ito si Senator Go. Pasok palagi sa top 12. Okay. Samantalang si Senator Bato de la Rosa, number 13. Nasa winning circle pa rin ito kasi dito sa Publicus Asia may mga nakasingit na example, si Pangilinan, Liberal Party, bang party na dinadala ni Kiko Pangilinan, siya 30%. Tapos si Jokno, isa rin na Dilawan, naka 28%. Kaya na-dislodge pumasok din si Ben Tulfo, 26%, kaya na-dislodge si Bato, naging 13%. But marami pang magbabago. So, sa Publicos Asia, ayan, may laban ang tatlong PDP. Sigurado na si Tatay Digong at Senator Bongo. Dito naman sa SWS, yan, Tulfo nangunguna 54%, Soto 34%, FRRD 25%, and then si Senator Bato at Senator Go 18%. Pasok sila sa 10, 11, 12. Tay sila ni Manny Pacquiao. Okay, so yun po ang magandang balita kasi merong laban. May pag-asa po ang mga manok ng PDP. Ang tanong ngayon is tatakbo ba si Tatay Digong? Wala pang kasigurudan. Ang sigurado, nag-announce na si Senator Bato at Senator Go, tatakbo sila. So, yung si Philip Salvador, in-announce din yun, kaya lang wala. Kahit ako, parang alanganin, sa tingin ko yung alanganin, yung winnability ni Philip Salvador, mahina. Mas mabuti pa itong si Congressman Dante Marcoleta. Bago lang siya nag-announce, kaya hindi pa siya naisama dito sa survey kasi bago lang nag-announce. So, hopefully, sa mga susunod na survey, lalabas ang survey result saan ang pwesto ni Congressman Dante Marcoleta. Okay. So, napaka-importante itong midterm election na ito sa mga senador.
dalawang bantayan natin dyan itong 20th Congress pag open next year, ano, yung charter change. Sa tingin ko, susubukan nila ulit nga isulong yung charter change. Sa ngayon, medyo tahimik na sila kasi nakikita nila na alanganin, hindi sila makapasa sa Senado. Di ba iyon ang isang pangunahing dahilan bakit nasisante, natanggal sa pwesto si Senator Mig Zubiri bilang Senate President kasi hindi niya ma-assure na maipasa ang charter change sa Senado. Kaya biglang natanggal at umupo si Senator Chis Escudero. Malaking pagkakamali nila dahil si Escudero, number 1 din na anti-charter change. Kaya ito ang isang bantayan natin. Kailangan na mayroong senador, at least 7. Kasi kailangan nila ng 18 votes para mapasa ang charter change. Kung may 7 na senador na kumontra sa charter change sa next Congress, wala pa rin. Hindi pa rin gagana ang plano nila na maging Prime Minister ang isang politiko na wala siyang pag-asang manalo sa presidential election. Napakarami ng presidential survey sa presidential na hindi talaga siya makakuha ng 1%. Kaya the only way for him na maging leader para tuloy-tuloy ang stay in power itong administrasyong ito is through charter change, parliamentary system. Kailangan nila itong charter change. Kasi kung walang charter change, fair and square na laban next 2028, wala pa akong nakikita na kandidato na pwedeng tatalo kay BP Sara. Ang meron lang pag-asa si Senator Raffy Tulfo. Kaya lang, hindi naman papayag yung isa na si Tulfo ang president, vice president lang siya. Ang mangyayari talaga dyan is siya ang tatakbong presidente. Paano? Hindi man siya makakuha. So, yan ang malaking problema nila. So, charter change. Next, yung impending impeachment ni BP Sara. Sa nakikita ko, itutuloy nila ang impeachment case versus kay BP Sara. Either ngayong Kongreso o kung hindi man, next Congress. So again, kailangan nila makakuha ng numbers. I think 18 senators pa rin ang kailangan para ma-impeach nila si BP Sara. So, kailangan itong mga senador natin ngayon itong tatakbo. Example, tatakbo si PRRD. Mananalo, Bato. Bato at Go, 3 na yan. Sino pa yung ibang susuporta kay BP Sara? Okay. Hoping na manalo si Senator Amy, pang-4 na yan. So, nandyan si Senator Robin Hood Padilla. And I believe si Senator Tolentino, kahit bumaliktad, pa rin ito, may utang na loob sa So, Tolentino, Cayetano, mga Bilyar. I think may 2 pang Bilyar. So, importante na delikado pag example, ang alyansa 11 ang panalo sa kanila. Nako, delikado na yan. Delikado. So, let's pray
na tatakbo si Tatay Digong kasi kung tatakbo siya, siguradong mananalo. Ano sa tingin nyo? Tatakbo ba si Tatay Digong? So, malayo pang eleksyon, kaya lang, kailangan nating magkaisa